Hindi lahat ng taong nagigipit sa patalim kumakapit. Ang iba sa investigador tumatakbo at sa batas humihingi ng saklolo. Kaya kayong mga haring bakal, narito na ang katapat ninyo. Madilim pa na magsimula kaming maglagbay patungo sa Bacoor, Cavite. Sumisirit na ang liwanag sa langit nang lumapag kami sa Queens Row Subdivision. Ito na ang hudyat para lusutin ang bahay ng mga target. Maingat na pumosisyon ng mga operatiba sa bawat bahay ng mga sospek. Alerto at nakahanda ang kanilang mga baril sa posibleng engkwentro. Oh, clear dito, clear. Mabilis na pinalibutan ng mga pulis ang bahay ni Alfredo Bataos alias Dodong, isa sa mga itinuturong miyembro ng Haring Bakal. Asan siya? Saan nagtatrabaho? Pero makalipas ang ilang minutong paghanap, hindi natagpuan si Dodong. Nang maghalughog ang mga operatiba, ito ang tumambad sa kanila. Ano to, granada? Bakas ang pagkagulat sa mga pulis na matagpuan ng granada sa loob ng bahay ni Dodong. Base sa itinatakda ng batas regulating our firearms, only the authorized agencies ng military at PNP ang pwede lang mag-possess niyang granada or any explosives. Nilusot na rin ang mga tauhan ng CIDG ang dating tahanan ni Maricar. Pinostihan ang bawat sulok. Nagulat kami nang abutan dito ang isa sa mga target na si Emilio Narido at ang kanyang pamilya. Kalmadong umarap sa mga operatiba si Emilio. Emilio Narido. Pero walang Aguilar. Inamin niyang miyembro siya ng sinasabing grupo ng Haring Bakal, pero mariin niyang itinanggi na naghahasik ng pananakot ang kanilang grupo. Ang grupo na kung tawagin ay Haring Bakal ay nananakot, nangaharas na... Ay, hindi po. Kasi ganito pa lang ang masasabi ko niyan. Katulad yung pinalalabas nila nung nang-aagaw kami ng bahay. Eh, by court ho yun eh. Court order ho yun. Nang halukay ng bahay ni Emilio, 2 baril ang nakita. Isang kalibre 9mm at isa pang kalibre 45. Wala ho kaming ganyan. Kaya nga na willing ako na magpa-check sa inyo at halughog sa inyo dyan sa opisina namin, sa mga tulugan namin. Kasi naniniwala ako sa inyo at malinis naman ang loob ko. Maagap niyang ipinakita ang lisensya ng kanyang mga baril. Pero nang busising mabuti ng mga operatiba, nabistong pasuna ang lisensya ng baril na 45 kalibre. Kapag ang baril expired, considered unlicensed. Kinumpis ka ng mga pulis ang baril ni Emilio at pati siya inimbitahang sumama sa tanggapan ng CIDG. Samantala sa isang dako ng subdivision, nilusog na rin ng CIDG ang bahay ng isa pang subject ng search warrant, si Arturo Librea. Ano po pangalan niyo, sir? Atayin na lang po natin yung... Pero si Jojo ang nagpakilalang admin officer sa aming asset. Ang inabutan ng mga operatiba sa bahay ni Arturo. Ginawa ko Silvio. May search warrant kasi kami dito sa inyo. Ngayon, papareceive lang namin yung search warrant. May nandito naman yung ano. May dito naman si Consyal.
Nang maghalughog sa loob, ito ang natuklasan ng mga operatiba. Nang hanapan siya ng dokumento, nabuko na paso na rin ang lisensya ng kanyang baril. So, alam mo yung provision, pag-expired, considered no license. Hindi na siya nakapalag ng kumpiskahin ng armas na nasa pangangalaga niya. Sa tanggapan ng CIDG-NCR, masusubok ngayon ang kanilang tigas sa kasong illegal possession of firearms and explosives. Kay Emilio at saka kay Cipriano, sila ay kung mapapatunayan ng husgado na sila ay nagkasala, ay makukulong sila ng mula 6 na taon, 1 araw hanggang 12 taon at magmumulta ng 30,000 piso. Kahit hindi napasa kamay ng mga otoridad, sinampahan ng parehong kaso si Alfredo Batausa alias Dodong. Pero dahil granada ang nakuha sa bahay niya, mas mabigat ang kakaharapin niyang kaso. Kapag nahuli siya, bawal siya magpiyansa. Kung mapapatunayan sa husgado na sa pag-iingat ng explosive, siya ay hahatulan ng hanggang 30 taong pagkakakulong. Sa inquest procedure na isinagawa ng Department of Justice o DOJ, biglang lumutang ang inirereklamong abogado. Ito mga bata ko yan eh. Yan nagbabantay ng aking binabantayan property sa Queens Rock Subdivision. Sa ano yan? Sa Bacoor. 3 barangay yan. Ako ang abogado, ako ang administrator dyan. Umaasta raw kasing berdugo ang mga bata ninyo, sir. Kaya sila inireklamo. Illegal itong search warrant nila, illegal ang arrest nila. Dapat yan baliwala yung kaso na yan. Kaya nga nakakitang may validong license, ganyan, at saka na-renew na yung license. Paano kakasuhan mong illegal possession? Wala rin daw katotohanan ng mga bintang at reklamo laban sa kanya ni Maricar. I am the legal counsel. Legal counsel. I am, aside from being the administrator, muna yung partnership basis. Kami. Because ako ang tubuklas dyan na may properties pala, mga titulo dyan. You could not just remove me after giving you all the benefits. Di ba? Doon sa 60-40 basis, in effect, parang owner na rin. Ibayaran mo yung paghihirap ko dyan, yung mga ginastos ko sa mga security guard, sa maintenance. Wala kaming partnership ni Atty. Paglinawan. No? Kinansel ako na ang kanyang servisyo sa Queens Row, kaya walang katotohanan yung may partnership kami. Naibsan kahit paano ang pakiramdam ni Maricar nang masampahan ng formal na kaso ang ilang miyembro ng grupong umano'y umaargabyado sa kanila. Buo na raw ang kanyang desisyon, lalaban at maninindigan siya kahit saan pa raw makarating ang kaso. Hindi rin ako papayag na hindi ko makuha ulit o mabawi ko ang mga pinagsasamantalahan ni Atty. Paglinawan at ng mga tao niya. Wala raw katumbas ang mahabang panahong paghihintay dahil umaasa siyang sa huli may katarungan rin para sa mga may katwiran at lumalaban ng patas sa batas. Susunod, ilang tauhan ng Philippine Air Force sa entrapment ang landing. Asan yung kasama mo? Sir? Anong ginagawa niyo dito, sir? Opo? Opo, anong ginagawa? Sir, na-security po ako dito. Nandito na